Ano din ang mensahe sa kanila, kapatid na Rodel? Magtiwala kayo sa magagawa ng Diyos. Opo. Kaya po, once we are faced with different situations in life, mga kapatid, lagi nating alalahanin, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kung walang pangyayari sa mga tao, sabi, hindi mangyayari ito sa mga tao. Datapwat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Yun ang ating pag-asa, mga kapatid. At sana po, maingatan natin ang pananampalataya na yan. Sa ating pagtutulong-tulong, isa yan sa ating mga laging ipaaalaala sa isa't isa. Sa ating pagpapangaralan sa isa't isa, sa ating pagpapatibayan sa isa't isa, lagi nating huwag kalilimutan na ipaalaala sa ating mga magkakapatid na ang Diyos ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At mananatili na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. At sa ating panibagong pagkakataon na makapakinig na muli ng mga katotohanang ipinagkakalob ng Diyos sa ating magkakapatid sa MCGI, naririto po si kapatid na Daniel Razon! Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid, at salamat sa Panginoon sa minsan pang mabuting pagkakataon na mayroon tayo para tayo po ay makapagkatipon sa oras na ito. At salamat din po sa ating mga panauhin sa pagpapaunlak na kayo po ay aming makasama sa amin pong pagkakatipon sa oras na ito. At kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo sa mga nakikinig ng doktrina na sana po ay pagpatuloy ninyo at tapusin ninyo ang pakikinig ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo na atin pong napasimulan na sa isang panibagong session. Nasa day 8 na po tayo today sa tulong at awa po ng Diyos. Mamaya po yan, 7 p.m. Philippine Standard Time ay magpapatuloy din naman po. Doon sa mga ibig na makakatch up ay mayroon po tayong maaari namang magagawing schedules at maaari po kayo makipag-ugnayan sa atin pong mga kasama po na mga servants. At magpapatuloy tayo, kapatid na Rodel, kapatid na Josel. Ating alalahanin ang usapin na ito dahil mahalaga na makita natin yung mga detalye para mas magiging madali para sa atin na maunawaan at madali natin siyang maisalarawan paano ba natin itong magagawa. Huwag nating kalimutan ang pinanggalingan, kapatid na Rodel, ng pag-uusap na yan. Naklaro na ba sa'yo ang tungkol dito sa issue na ito noong mayaman? Opo, kuya, sa awa po at tulong ng Panginoon, maliwanag po yung aming napakinggan na ang kulang sa Kanya ay ang pagtitiwala sa Diyos na bunga dapat ng maging pananampalataya niya sa Panginoong Hesukristo na tinatawag niya pong guro na dapat sanang nag-lead sa Kanya sa isang kulang sa Kanya, yung pagsunod niya sa ating Panginoong Hesukristo sa layon niyang magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Dahil yun ang tinatanong po niya. Kaya yun ang kanyang isinagot na nang ituloy nyo naman po doon naman sa mga sumunod, eksakto po. Yun ang isinagot ni Kristo sa kanila. Sa kanilang mga sumunod sa Kanya, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Yan, Maliwanag kapatid na po yun. Rodel, diyan sa punto na yan, ang pinag-uusapan kasi dito ay yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Opo. Diba, no?
Sabi niya, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Para mas magiging madali ngayon sa atin, nakita na natin yun, kapatid na Rodel? Opo. Nakita mo na yung punto na yon. Kung tayo aakyat sa usapin na yan, huwag mong kalimutan, halaga malawak ang ating pananaw kapag pinag-uusapan yung mga katwiran ng Diyos. Kung naaalala mo, lagi, di ba, sabi ko noon sa inyo, pag sinabi yung pag-ibig sa Diyos, anong nakapaloob? Malawak na ba ang pananaw mo, kapatid na Rodel? Yung pag-ibig po sa Diyos, yun po ang pagsunod sa utos. Yan. Yun din ang pagkatakot sa Diyos. Yun din ang pagkatakot sa Diyos. So marami ka ng, marami ka ng titignan na katwiran. Huwag mong kalilimutan yun, kapatid na Rodel. Ngayon, pagka pinag-usapan yung buhay na walang hanggan, dapat malawak din ang iyong pananaw. Opo. In the same manner, kapatid na Rodel, bawat katwiran na sinasabi ng mga salita ng Diyos, hindi naman nagsasalita ang kasulatan ng walang kabuluhan. Diba, sabi doon sa 4:5 ng Santiago, iniisip ba ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? O di, merong mga bagay na makabuluhan na dapat nating matutunan doon sa mga kasulatan. Kagabi pinag-uusapan natin, lalo na ang sentro ng usapin dito, yung mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. Dahil yan ang sinasabi ni Pablo na mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. And more so, kung ang pag-uusapan ay ang ikaliligtas, ang mga banal na kasulatan, sabi dun sa 15, makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang isang bagay na nakapaloob palagi, kapatid na Rodel, pag pinag-uusapan ang ikaliligtas, nakita mo ba yung punto na maging doon sa pagpapadunong sa kasulatan, ang nakakabit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus? Opo, kuya. Opo. Yan, Opo. Kung ikaw gusto mong dumunong sa ikaliligtas, yung mga banal na kasulatan makapagpapadunong sa'yo. Pero hindi basta't ganun lang yon. Kasi marami naman nagbabasa ng banal na kasulatan. Opo. Banal na kasulatan yun mismong binabasa nila. Kaya lang, we have to face yung reality na hindi naman lahat ng nagbabasa ng mga banal na kasulatan ay dumudunong sa ikaliligtas. Opo. Yung iba, ang natututunan hindi yung ikaliligtas nila. Kung hindi, ginagamit yung banal na kasulatan para sa kanilang sariling kapakinabangan. Doon sa kung paano nila ito mapapakinabangan na pang sarili nila na hindi para sa kaligtasan. Ang dulo, kapahamakan. Kasi ang kanilang ibig na magawa,
hindi yung katwiran. Dahil hindi nila alam yung katwiran. Hindi sila dumunong sa katwiran. Tandaan mo, yung mga kasulatang kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan sa ikatututo na nasa katwiran. Paano matututo na nasa katwiran at dumunong sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus? Ang nangyari, hindi nila natutunan yung katwiran dahil ang gusto nila itayo ang sariling kanila doon sa Gis at Tres ng Roma. Sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos. At sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, di yun ang kanilang pagsusumakit, kapatid na Rodel? Opo. Yung maitayo yung sariling kanila. Kaya hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Huwag mong kalilimutan na hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Malawak palagi ang usapin, kapatid na Rodel, pagka ang mga bagay ay may kinalaman sa Diyos. Huwag mong kalilimutan yan, ha? Opo. Kaya, pag pinag-usapan yung katwiran ng Diyos, malawak yan. Huwag mong kalilimutan, Opo. Sa ikatututo na nasa katwiran, kailangan natin yung pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya, Opo. alam mo, kapatid na Rodel, pag pinag-uusapan yung pagmamana ng buhay na walang hanggan, dapat malawak ang iyong pananaw. Ang pinanggalingan ng pinag-uusapan dyan, kapatid na Rodel, doon sa pinag-aralan natin noong nakaraan tungkol doon sa mayaman, kung itataas natin ang umpisa niyan, kapatid na Rodel, yung sabi ng ating Panginoong Hesukristo doon sa 14, 19:14. Sabi niya, pabayaan niyo yung maliliit na bata. Huwag niyong pagbawalan silang magsilapit sa akin. Sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Kita mo, no? Pinag-uusapan niya dito? Ang kaharian po ng langit, Kuya. Ang kaharian ng langit. Kaya ngayon, lumapit ngayon sa kanya yung isa. Sabi, Guro. Yan kapatid na Rodel? Ano ba ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? That is also in relation sa kaharian ng langit. Kasi yun ang pinanggalingan Dahil yun namang buhay na walang hanggan, yun naman yung kaharian ng langit. Diba? Related yun Diba? So yung buhay na walang hanggan, related yun sa kaharian ng Diyos. Opo. Tama, kapatid na Rodel, Tama po yun, Kuya. At huwag mong kalilimutan, pinanggalingan nating pinag-uusapan, ang pagkain, hindi ang pagkain, at pag-inom, ang kaharian ng Diyos. Opo. Yan, So, basta pinapakita ko lang sa'yo, lalawakan natin ang ating pananaw. So dito muna tayo, babalik muna tayo sa pinag-uusapan natin. Ang sabi noong, para mas makita natin mabuti, kapatid na Rodel, para mahimay natin talaga. Ang sabi noong isa, Guro,
ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yan ano, kapatid na Rodel? Opo. Ang sagot ng Panginoon pati tinatanong mo sa akin yung tungkol sa mabuti. May isa na siyang mabuti. Tatapot kung ibig mong pumasok sa buhay, kapatid na Rodel, ano? Opo. Pumasok sa buhay. E di yung buhay, papasukan yan. No? Yung kaharian, papasukan yan, kapatid na Rodel. Opo. Kung ibig mo pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Huwag mo kalilimutan, si Kristong kausap niyan, kapatid na Rodel. Opo. Babalik tayo. Kailangan laging yung informations i-take into consideration natin lahat. Hindi yung isang anggulo lang. Ang information, ang Panginoong Jesus, nalalaman niya ang isinasaloob ng tao. Yan. Yun ang di ba? Babalikan natin lang lagi. Huwag kang makukulitan, kapatid na Rodel, dahil significant yung bawat bagay na yan. Sabi dun sa 2:24 ng Juan, si Jesus sa kanyang sarili, hindi rin nagkatiwala sa kanila. Sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Tanong, nakikilala niya ba yung tumawag sa kanya na guro? Nakikilala po niya. Yan. Kasi nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Tapos, Opo. sa 25, ang sabi, hindi niya kinakailangan na ang sino man magpatotoo tungkol sa tao sapagkat nalalaman nga niya ang isinasa-loob ng tao. Alam ba niya, kapatid na Rodel? Alam po niya. Ngayon, nung lumapit ngayon ito, nasabihin sa kanya, Guro, ito bang lumapit na ito, nakikilala niya? Nakikilala po niya. Alam niya ba ang isinasaloob? Alam niya po. Ayan. So, wag mo nang aalisin yung mga, mga given facts na nakaugnay sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi siya pinag-uusapan dito Siya yung tinatawag na guro. Guro, alam ba niya? Kung sino yung tumatawag sa kanya, kilala niya ba? Kilala niya. Alam niya ba sinasa loob? Alam niya. Tinanong siya, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ano ang tinatanong niya na gusto niyang magkaroon, kapatid na Rodel? Buhay na walang hanggan po, kuya. Yan. Sino ang kausap niya? Si Kristo po ang guro. Ang sabi, totoo naman akong guro at Panginoon. Yan. Opo. Diba? Pinag-usapan na natin. Kaya nga tinatawag ninyo ako, ang wika, na guro at Panginoon. Mabuti ang inyong sinasabi. Sapagkat ako nga. Yan. Talagang yun, Kaya lang, ang mabigat, tinatawag ninyo akong Panginoon. Natawag pa nga nyo akong guro, natawag nyo akong Panginoon, bakit hindi nyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Di meron palang ganun, na tumatawag sa kanya ng Panginoon. Tumatawag sa kanya guro, pero hindi ginagawa ang mga bagay na sinasabi niya. So yan, na yan, kapatid na Rodel. Ngayon, ano gagawin ko?
para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba talagang gagawin niya, Brad Rodel, para siya magkaroon ng buhay na walang hanggan? Dapat po yung mabuting bagay na kanyang itinatanong sa Panginoong Jesucristo, yun po ang gawin niya para magkaroon So, siya ng ngayon, buhay na walang hanggan. ano ngayon ang sagot ba talaga? Ano ba ang dapat na gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang isinagot po ng Panginoong Jesucristo sa kanya, sundin yung mga utos. Sabi niya, sinunod niya na. Pero kulang pa. Opo. Ang kulang sa kanya, So, sumunod siya sa Panginoong Jesucristo. Kasi tinatawag mong guro Sumunod ka sa kanya. ayan. O edi, nakalagay naman yun doon. Pero, paano yan, kapatid na Rodel, mas magiging madaling maintindihan para sa atin, para hindi ka magkaroon ng iba pang mga isipin at ikaw ay makasigurado ka na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tatanungin kita, kinikilala ba talaga niyang guro ang Panginoong Hesukristo? Sa ipinakita po niyang act, kuya, tinatawag niya lang Pero hindi naman niya sinunod Alam kaya ni Kristo yun o hindi? Alam po niya yun. Alam niya kasi kung ano ang isinasa loob ng tao. Opo. So nung tawagin siyang guro, alam niya ba kung kinikilala siya talagang guro o hindi? Alam po niya. Oo. Pero binigyan siya ng chance, kapatid na Rodel. Yun po, kuya. Opo. Binigyan siya ng pagkakataong kumilala. Opo. Tama? Tama po, kuya. Ang tinatanong mo, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ano ang dapat kong gawin? Yeah. Ang una, kapatid na Rodel, bibigay ko na sa iyo ang diretsyong sagot para hindi tayo, tsaka na tayo magdetalye, Opo. Ang una muna na dapat mong gawin, paano ka magkaroon ng buhay na walang hanggan? Paano ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Hindi ba kailangan tanggapin mo yung buhay na walang hanggan? Opo, kuya. Tama po. Pag hindi mo tinanggap, paano ka magkakaroon? Tama. Opo, kuya. Ayan. Yun ang diretsyong sagot. Diba, Opo. kapatid na Rodel? Tama po. Paano ako magkakaroon ng, anong gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Tanggapin mo yung buhay na walang hanggan. Amen. Opo. Naintindihan mo ba, Bro Josel? Pag hindi ka naligayahan, wag. Ang galing po, kuya. Walang ligoy-ligoy, diretso. Gusto ko magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ano bang gagawin ko? Di ba dapat tanggapin ko yung buhay na walang hanggan? Yun po kuya. Opo. Yun ang gusto mong diretso sagot. Para wala nang paligoy-ligoy. At yun naman po kasi ang ginanggagalingan talaga. Tatawag-tawag ka, guro. Hindi mo naman ako sinusunod. Tatawag-tawag ka, Panginoon. Hindi ka naman nakikinig. Alam naman ni Kristo kung sino po itong kausap niya. Alam niya kung kumikilala ba talaga, kahit ba tinatawag siyang guro o Panginoon. Hindi naman po maikakaila kay Kristo yun Kaya gusto mo ng buhay na walang hanggan, diretso na lang, tanggapin mo ang buhay na walang hanggan. Ang galing po niyan, kuya. Ngayon,
paano ngayon yung diretsyo na yon, ano? Basahin mo ngayon nasa unang Juan, kapatid na Josel, 1:2. Ito po. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan. At sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Oh, sino ba yun? Oh, detalye, 5:11. Puntahan mo ng unang Juan. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Oh, sino ba yun? Ayan na po, diretso. Na po, diretso. Na po, diretso. Opo. At kayo'y walang salita niya na nananatili sa inyo, sapagkat hindi kayo nagsisisampalataya sa kaniyang sinugo. Tuloy. 39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. At ayaw kayong magsilapit. Hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatian mula sa mga tao. Datapwat nakikilala ko kayo na kayo'y walang pag-ibig ng Diyos sa inyong sarili. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan ay siya ninyong tatanggapin, paano kayo'y makapananampalataya? Kayong nagtatanggapan sa isa't isa ng kaluwalhatian at hindi ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatiang nanggagaling sa tanging Diyos. Nakita mo, kapatid na Rodel? Opo. Oo. So walang paligoy-ligoy, kapatid na Rodel. Direct to the point po. Kapatid na Josel. Tinatawag mong guro, hindi mo naman pala tinatanggap. Ngayon, kung halimbawa, tinatanggap mo siya na guro, doon na lang muna tayo. Dahil sa'yo na nanggaling Di ba, kapatid na Josel, kapatid na Rodel? Ikaw na tumawag sa akin ng guro ba't mo ako tinatawag ng ganyan? Kaya nga ang tanong dun sa course, sabi pagdating dun sa 17, ba't mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? Buruin mo yun ang sagot sa kanya. Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? Ba't yun ang tanong sa kanya? Tinawag nga siyang guro kaya nga siya tinatanong Diba? Ba't ganun ang sagot niya? Ba't mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? Hindi ka naman naniniwala talaga. Hindi mo naman ako talaga tinatanggap na guro. Ayun. Diba? Tinatanggap mo ba akong guro? Di mo naman ako talaga tinatanggap na guro Ngayon, ang sabi niya, ano ang sagot niya? Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sundin mo yung utos. Sinunod ko na ika.
Diba sabi niya, ginanap ko na lahat. Ano pa kulang sa akin? Hindi mo ako tinatanggap na guro eh. Ang gusto mo buhay na walang hanggan. Tanggapin mo yung buhay na walang hanggan. At siya yun. Tanggapin mo siya, kapatid na Rodel. Amen. Hindi niya tinatanggap eh. Opo. Kaya nga ngayon, para ngayon malaman kung tinatanggap mo ba ako talaga. Gusto mo talaga, ganito gawin mo. Sige, para madali na lang sa'yo. Sige, bigay mo yung mga tinatanggap. Sumunod ka sa akin. Kung tinatanggap mo ako, susunod ka sa akin. Opo. Diba? Opo. Hindi niya naman talaga tinatanggap si Kristo. At pag hindi mo tinatanggap si Kristo, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Opo. Dahil siya ang buhay na walang hanggan eh. Siya yung buhay na walang hanggan eh. Kaya para ka magkaroon ng buhay na walang hanggan, tanggapin mo si Kristo, kapatid na Rodel. Amen. Opo. Kaya di ba sabi ko sa iyo, napakalalim ng paborito mong talata. Di balikan mo ulit. 3:16. Opo. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba di maliwanag, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Ang linaw. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan kung tatanggapin mo yung buhay na walang hanggan. Opo. Sasampalatayanan mo yung buhay na walang hanggan. Kaya nga, isang bagay ang nakapaloob doon sa sinasabi ni Pablo, kapatid na Rodel, na nandoon sa sulat niya sa mga taga-Korinto. Sabi doon sa 13 at 5, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Kailan? Kung tinanggap mo. Opo. Kung sinasampalatayanan mo siya. Maliban na nga, kung kayo'y itinakwil na, at kung nasa iyo si Kristo, kapatid na Rodel, meron ka bang buhay na walang hanggan o wala? Meron po, kuya. Paano namang mapapasa iyo si Kristo? Kung nasa pananampalataya ka. Opo. At kung sumasampalataya ka sa Kanya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Bakit? Siya yung buhay na walang hanggan eh. Tama po. O kaya, dapat pag pinag-uusapan, kapatid na Rodel, ang buhay na walang hanggan, malawak na yung kaisipan mo. Amen, kuya. Di ba? Kasi, Opo. yun ang naging lundo noon eh. Kaya nga, sila Pedro, di ba, ang sabi dun sa pagpapatuloy, mahirap talagang yung mayaman, makapasok sa sa kaharian ng langit. Di ba? Mahirap talaga makapasok isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Sabi, magaang pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Sabi ng mga alagad, teka muna. Pagka ganyan, sino kaya ang makaliligtas? Sino kaya papasok doon? Pagtingin ni Jesus sa kanila, sabi, hindi mangyayari ito sa mga tao. Datapot sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Bakit? Si Kristo ba hindi papapasukin sa langit?
Nasa langit nga siya eh. Di ba, kapatid na Opo, Rodel? kuya. Oh. Opo. Ngayon, kung siya magpapasok sa'yo doon, Ay, pasok. hindi ba? Kaya nga, Opo. di ba yung kasama niya sa krus, yung ang sabi sa kanya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating sa iyong kaharian. Ano sabi sa kanya? Sinabi sa kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Makakapunta ba sa buhay na walang hanggan? Makakapunta po, kuya. Kasama niya yung buhay na walang hanggan. Kapatid na Rodel. Kakasamahin kita sa paraiso. Kaya, ang dapat nating maintindihan, pag pinag-usapan ang buhay na walang hanggan, malawak na usapin. Opo. Dahil para makita mo ngayon, ang usapan na yun doon sa mayaman, mas madali nang maintindihan, kapatid na Rodel. Dahil, guro, tinawag mong guro. Ba't mo ako tinatanong? Biruin mo. Kaya nga kita tinatanong kasi tinawag kitang guro eh. Di ba? Di ba ganun ang ano nun? Ano? Opo. Guro. Opo. Kaya nga nagtatanong siya, guro. Ba't mo ako tinatanong ng ganyan? Tungkol sa mabuti. Ba't naman sasabihin ni Kristo yun? Ba't ganun ang isasagot ni Kristo, kapatid na Rodel? Kung alam niya na talagang kinikilala siyang guro kaya siya tinatanong. Tama po, kuya. Kaya pala ganun ang sagot. Wala bang logic yun na? Ikaw ang guro, kaya ako sa iyo nagtatanong. Opo. Pero ang sagot niya, ba't mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. No. Dahil it's the same as saying na hindi ka naman naniniwala sa akin eh. Hindi ka naniniwala sa akin. Hindi ka rin naniniwala sa Diyos. Dahil kung naniniwala ka sa Diyos, siya nagsugo sa akin eh. Hindi mo ako pinaniniwalaan eh. Ngayon sabi niya, kung ibig mo pumasok sa buhay, gusto mo talagang pumasok sa buhay, di ingatan mo yung utos. Alam niya na yun eh. Alam niya natin ang magiging sagot nung sa kanya. O kaya, ganun ba? Gusto mo maging sakdal? Sige. Yan, tignan natin. Bigyan kita ng chance. Bigyan kita ng chance na talagang tanggapin mo ako. Sumunod ka sa akin. Pumarito ka. Sumunod ka sa akin. It's the same as saying lang na tanggapin mo ako, kapatid na Rodel. Tama. Hindi naman niya nga tinanggap eh. Opo. Kasi talagang binigyan na siya ng chance, Brad Rodel, ano? Kasi yun na magpapakilala kung tatanggapin mo nga ba o hindi. Binigyan ka ng pagkakataon. Hindi mo pwede sabing hindi ka binigyan ng pagkakataon. Kaya lang, hindi talaga, kapatid na Rodel. Ngayon, kung halimbawa, mahirap man para sa mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit, mahirap mang makapasok ang mayaman doon. Mahirap, kung wala kang Kristo. Pero pagka tinanggap mo si Kristo, kapatid na Rodel, sinampalatayanan mo si Kristo, kahit na nga yung nakapako na nga doon sa krus, kapatid na Rodel Opo. Mahirap ba kay Kristo yun? Mahirap bang ipasok kanya sa kaharian ng langit? Hindi po, Kaya, kuya. para gusto mong maging madali, ano ka man, kapatid na Rodel, mahirap, mayaman, ano ka man. Hindi ba kaya nga, kahit na dati kang makasalanan, dati kang, ano man ang kalagayan mo, hindi pinag-uusapan yun. Kung ikaw ngayon ay kikilala kay Kristo, kaya nga siya nandyan eh. Kaya nga siya dapat mong tanggapin. Kaya nga siya ibinigay ng Diyos. Diba? Para yung sasampalataya sa Kanya magkaroon ng buhay na walang hanggan.
pagbibigay ng Diyos sa atin ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan, makapasok sa buhay na walang hanggan, makapasok sa kaharian ng langit, makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang kailangan mo lang, kapatid na Rodel, tanggapin mo yung magpapasok sa iyo doon. Hindi mahirap pumasok kung tatanggapin mo. Mahirap talaga. Kung hindi mo tatanggapin, hindi ka makakapasok, kapatid na Rodel. Magaang pa sa kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom. It's tantamount to saying na paano mo ipapasok yung kamelyo doon sa butas ng karayom? Hindi pwede. Hindi magagawa ng tao sa kanyang sarili. Hindi magagawa ng tao sa kanyang sarili. Pumasok ka sa kaharian ng Diyos. Hindi mo magagawa doon yun. Bakit? Hindi papasok sa anumang paraan doon, kapatid na Rodel. Diba? Ano ang mga hindi papasok? 21-27 ng Apokalipsis. Basa tayo. Opo. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Yan, kapatid na Rodel. Di hindi papasok doon ng anumang bagay na karumal-dumal, yung gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan. O para ka ngayon makapasok doon, kung dati kang gumagawa ng karumal-dumal, gumagawa ng kasuklam-suklam, ng kasinungalingan, dati kang mamumusong, kagaya ni Pablo na pangulong makasalanan, kagaya ng marami pang iba at kagaya natin na mga makasalanan. Hindi tayo papasok doon sa anumang paraan kung hindi sa pamamagitan, kapatid na Rodel, noong magiging pases natin papasok doon. Di ba? Opo, opo. Pero kung ikaw tinanggap mo si Kristo, ay tinanggap mo yung buhay na walang hanggan. Kaya nga si Kristo, kapatid na Rodel, dapat natanggapin, sampalatayanan, kilalanin, mamahay sa ating mga puso, sapagkat siyang buhay na walang hanggan. Tatagos yun dun. Pasok ka. Di may diretso kang sagot na mas madaling maintindihan. Ano ang gagawin ko para ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ay, ang sagot sa'yo, tanggapin mo si Kristo. Tanggapin mo yung buhay na walang hanggan. Para magkaroon ka, dapat tanggapin mo. Hindi ka magkakaroon kung hindi mo tinatanggap, kapatid na Rodel. Paano ka magkakaroon kung hindi mo tatanggapin? Binigay ng Diyos, tanggapin mo. Tama po. Para masabi mong magkakaroon ka. Paano ba ako magkakaroon yan? Eto, tanggapin mo. Ay, ayoko. Hindi ka magkakaroon. Opo. Ewan ko kung nakikita mo yung... Brad Sunny, nakikita mo ba yung pinag-uusapan natin? Awa po ng Diyos, Kuya. Akala ko nga, tapos na tayo doon sa 19:16 ng Mateo. Meron pa pala na napakagandang punto na dapat na makita ng kapatiran dito para magmana ng buhay na walang hanggan, para ka magkaroon, ang ganda po diretsahan para ka magkaroon, tanggapin mo. Gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, tanggapin mo yung buhay na walang hanggan. Sino ba yung buhay na walang hanggan? Diretso rin ang sagot. Si Kristo. Pag hindi mo tinanggap si Kristo, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung binatang mayaman, hindi niya naman tinatanggap yung buhay na walang hanggan na si Kristo, na tinatawag niyang Guro at Panginoon. Kaya ang ganda ng punto na yon, na alam naman ni Kristo yung nilalaman ng puso ng binatang mayaman dahil nakikilala niya lahat ng tao at nalalaman niya sinasa loob ng tao. Alam ni Kristo na hindi naman siya tinatanggap talaga nung binatang mayaman na nagtatanong sa kanya kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero sinagot niya pa rin. At ang sagot niya napakaganda at napakatalino.
Na kaya palagang yung sagot niya na sinasabi mo sa GC 9 ng Mateo at doon ko lang din napansin, pinapansin niyo kuya eh. At sinabi sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin at tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Ayun. Kasi nga, alam na ni Kristo na ito hindi siya tinatanggap. At yung tinatanong na tungkol sa buhay na walang hanggan, ang sagot nga ni Kristo kasi tinawag siyang mabuting guro eh. No? Kaya pala that is tantamount, that is direct saying na parang, ay, hindi mo naman ako tinatanggap. Pero binigyan pa rin ng chance ni Kristo. Kaya lang, hindi pa rin tinanggap nung binatang mayaman si Kristo. Ayaw nga sumunod eh. Yung kasing hindi niya pagsunod sa ating Panginoong Kristo, tanda yun ang pagtalikod na hindi niya tinatanggap talaga ang ating Panginoong Jesus. Kaya ito direct ng napakaliwanag na katwiran na gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, tama-tama yung favorite sitas ni kapatid na Rodel, yung 3:16 nga ng Juan, na gayon na lamang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay nga eh. Kung ibinigay yung kanyang bugtong na anak, dapat tanggapin mo upang ang sinuman sa kanya sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung ibinigay ng Diyos sa sanlibutan na si Kristo, na pag tinanggap mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Dahil yun ang magiging pasis natin, papasok sa kaharian ng langit o sa kaharian ng Diyos. Dahil hindi papasok doon ang anumang karumal-dumal, sinasabi sa Apokalipsis 21-27. Yung mga gumagawa ng kasamaan, hindi papasok doon eh. Siya gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yun lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na tinanggap si Kristo. At ang ganda ng punto na yung sinasabing na pagkahirap-hirap pumasok ng isang taong mayaman sa kaharian ng langit, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng rayo kaysa doon sa isang taong mayaman pumasok sa kaharian ng langit. Sasagot ng mga apostol, nagbulungan, sino kaya ang makaliligtas? Hindi mangyayari ito sa mga tao. Ngunit, sagot ni Kristo, lahat ng bagay may pangyayari sa Diyos. Magagawa ni Kristo yun Diyos siya. No? Na yung isang taong mayaman, bagamat mahirap pumasok sa kaharian ng langit, pero tinanggap naman si Kristo, makakapasok yun sa kaharian ng langit. Bakit? Kung yung magnanakaw na wala namang ginawa sa tanang buhay niya na napag-aralan natin, kundi magnakaw, pero nung makatabi ni Kristo roon sa krus ng Kalbaryo, sumampalataya sa kanya, kahit na ganin yung magnanakaw, pero ang kausap niya, yung buhay na walang hanggan, sabi nung magnanakaw, alalahanin mo ako, no? Sa iyong paraiso, sa iyong kaharian, ang pagdating mo sa iyong kaharian. Kung mo kausap niya si Jesus, sagot ni Jesus ang ganda. Sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Pasok yung magnanakaw. Papasok yun sa paraiso. Bakit? Ang kausap niya yung buhay na walang hanggan. Yung si Kristo. Kaya napakaganda. Natanggapin natin si Kristo. Sundin natin siya. Ang ganda ng punto na yon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sapagkat siya ang buhay na walang hanggan. Kaya siya sa atin natin ang ating mga sarili. Kung tayo merong Kristo, kagaya na sinasabi sa 13:5 ng Ikalawang Korinto. Hindi ba ganun yung nalalaman sa ganang inyong sarili na si Kristo ay nasa inyo? Pag meron tayong Kristo, meron tayong buhay na walang hanggan. Ang ganda po naman punto, kuya, hindi ko lang kayang ipaliwanag po. Yun, hindi ba? Mismo, pagka nasa iyo si Kristo, di meron kang buhay na walang hanggan. Amen. Kasi siya yung buhay na walang hanggan Kaya, alam mo, para lang masabi mo na ikaw ay may Kristo, dapat nasa pananampalataya ka. Dahil
si Kristo nasa inyo. Maliban na kung kayo'y itinakwil na. Kaya ang kadugtong naman nun, sabi naman kapatid na Rodel, pagdating dun sa Colosas, pakibasa mo yung 2:5. Opo. 6. Sapagkat bagaman sa laman ako'y wala sa harap, gayon may nasa inyo ako sa espiritu, na nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Yan, kapatid na Rodel. Kung tinanggap mo si Kristo na Panginoon, hindi naman basta't sasabihin mo, ay, tinanggap ko si Kristo. Magsilakad kayong gayon sa Kanya. Dapat lumalakad ka naman kay Kristo. Kung tinanggap mo talaga si Kristo Jesus na Panginoon. Pero kung hindi ka lumalakad sa Kanya, ibang Kristo yung tinanggap mo. Dahil kung tinanggap mo si Kristo na Panginoon, lalakad ka ng gayon sa Kanya. Kaya, nagkakaroon ka ngayon ng perspective na malawak pagdating sa pag-uusap ay, ano kapatid na Rodel? Buhay na walang hanggan, kuya. Ang buhay na walang hanggan. Dapat, in the same manner, dapat lumawak din ang isip mo pag pinag-usapan yung kaharian ng Diyos. Amen. Di ba? Bakit? Opo. Ay, dapat Dapat may tama ka ng pananaw. No, kapatid na Rodel. Kaya, Opo. babalik ka ngayon doon sa pinag-uusapan natin sa 14:17. Ang kaharian ng Diyos. Ano kapatid Ay na Rodel? hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Yan. Huwag mong kalilimutan, interrelated ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Opo. Di ba kapatid na Rodel? O pag pinag-uusapan ngayon ng buhay na walang hanggan, papasok ka sa buhay na walang hanggan. Tama? Tama po. Papasok ka sa kaharian ng Diyos. Tama po. Paano kang papasok sa buhay na walang hanggan? Dapat po, pumasok ka sa kaharian ng langit. Tanggapin mo ang buhay na walang hanggan. Tanggapin mo ang buhay na walang hanggan. Ano ba yung buhay na walang hanggan? Si Kristo po yun, ang buhay na walang hanggan. Ano ngayon yung kaharian ng Diyos? Yan, di ba? So, interrelated, kapatid na Rodel. Dahil, hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. O edi meron tayong mga pag-uusapan ulit. Ano? Opo, kuya. Malawak po dito. Kaya nga, sabi ko sa'yo, sana sa puntong ito, may nadadagdag na sa atin. Hindi naman tayo, hindi naman natin, huwag na natin munang i-complicate. Basta dapat, bibigyan kita ng isang guide. Dahan-dahan ang pagbasa. Babasahin ko sa iyo ito ulit, kapatid na Rodel. Tsaka natin i-discuss loobin ng Diyos sa darating na mga pagkakatipon. Dahil gusto ko maiwan muna sa atin itong ilang mga bagay na pinag-usapan na natin ngayon dito sa paunti-unti natin sa buhay na walang hanggan. Kasi yan naman ang usapin Dahil yan naman gusto nating marating, kapatid na Rodel. Opo, kuya. Di ba yun ang ating goal, na makarating tayo sa buhay na walang hanggan.
Kaya nga, pati sa awit natin yun ang ating inaawit-awit Buhay walang hanggan, pangarap ng puso. O, di ba? Opo. Yun naman talaga ang pangarap natin yung buhay na walang hanggan. Para tayo naman magkaroon ng buhay na walang hanggan, kapatid na Rodel, tanggapin natin ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay ang ating Panginoong Hesukristo na dapat nating tanggapin. At kung tinatanggap natin siya, lalakad tayo sa Kanya. Susunod tayo sa Kanya. Lalakad tayo. Huwag mong kalilimutan, magsilakad kayong gayon sa Kanya. Bakit tayo kailangang lumakad ng gayon sa Kanya? Dahil ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ako ang daan. Yan, ha? Opo. Huwag mong kalilimutan yon. Pwede, nakikita mo ba kung ano ang yaman na nakapaloob sa ating Panginoong Hesukristo? Yung nasa 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ito naman palasak na sa atin, kapatid na Rodel. Opo. Siya pala ang buhay, siya ang katotohanan, siya ang daan. Ang sabi ng binata na mayaman, ano gagawin ko para ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Anong klaseng buhay ba si Kristo? Sabi niya, ako ang buhay. Di ba nga siya nga yung buhay na walang hanggan? Di para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, magkaroon ka ng Kristo sa buhay mo. Tanggapin mo siya. Kasi ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, pagkakaroon ng Kristo. Diba? Amen. Dahil kung wala kang Kristo, yung Kristo ng Diyos, kapatid na Rodel, dahil wag mong kalilimutan, sa Biblia ay sinasabi yun, 9:20 ng Lucas. Sinabi niya sa kanila, ano ang sagot, sabi niyo kung sino ako? Pagsagot ni Pedro, ang sabi sa kanya, ang Kristo ng Diyos. Kaya dapat magkaroon ka ng Kristo sa puso. Sinong Kristo? Hindi yung Kristo ng sabong. Hindi yung Kristo na kung sino mang Kristo. Yung may bulaang Kristo kasi. Kaya lagi yon. Kaya ko lang kinaklarify, kapatid na Rodel, para wala ng wala bang butas, para wala, hindi naman, kasi minsan may malilikot ang isip, kaya nga, klaro yun dapat, pag pinag-uusapan natin yung Kristo ng Biblia, yun ang Kristo ng Diyos, yung sinasabi natin na dapat merong kang Kristo ng Diyos sa puso mo. Merong kang Kristong tinanggap. Dahil kung wala kang Kristo, kapatid na Rodel, wala ang Kristo ng Diyos sa'yo, wala kang buhay na walang hanggan. Dahil si Jesus, ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya dahil siya naman ang buhay, tatanggapin mo siya. At dahil siya rin yung daan, lalakad ka sa Kanya. Dahil ang tumatanggap sa Kanya, lumalakad sa Kanya. Kasi siya ang daan. Dapat Amen. Lalakaran mo si Kristo, kapatid na Rodel. Opo. Pag lumalakad ka kay Kristo, lumalakad ka sa katwiran. Lumalakad ka sa buhay. Kaya ngayon, kapatid na Rodel, huwag mong kalimutan na yan, ha? Bakit? Pagbalik mo dito, dadahan-dahanin ko lang, tapos at least sana maiwanan na sa atin. Ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang
katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang sa ganito ay naglilingkod kay Kristo, ay kalugod-lugod sa Diyos at pinatutunayan ng mga tao. Kaya nga, sundin ang mga bagay na makapapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Ang kapatid na Rodel. O di, dapat magkakaroon ng malawak na pananaw. May malawak bang pananaw na dapat natignan pagdating sa buhay na walang hanggan? Meron. At may malawak bang pananaw na dapat tignan pagdating sa kaharian ng Diyos? Opo, Kuya. Yan, kapatid na Rodel. Pero ngayon, nakikita mo na yung usapin na yon doon sa binata, hindi na mahirap siguro ngayon yun na maintindihan, kapatid na Rodel, hanggang doon sa sinabi ni Pedro na pagdating sa kanya, iniwan namin ang lahat. Nagsisunod kami sa iyo. Di kung sumunod, tinanggap nila si Kristo. Ano ba kakamti namin? Ano ba si Kristo? Diba? Opo. Kaya dapat maintindihan natin, bukod doon, kumbaga may mga perks pa, kapatid na Rodel, no? Bakit? Sa pagbabagong lahian wika, pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo naman magsisiupo sa 12 angka ng Israel. Magsihukom upang magsihukom sa 12 angka ng Israel. Ngayon, ang bawat mag-iwan ng mga bahay, sabi mo, iniwan mo. Iniwan mo lahat, iniwan ninyo lahat. Mag-iwan ng bahay, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, o ama o ina, o mga lupa, dahil sa aking pangalan, tatanggap ng tig-100. At magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Yun naman ang lundo ng usapin yung pagmamana ng buhay na walang hanggan. Dahil yun ang pinanggalingan ng itinatanong ng binata. Na doon sa tinatawag niyang guro na hindi niya naman talaga kinikilala. Hindi niya naman talaga tinatanggap. Dahil kung tinanggap sana niya, kapatid na Rodel, si Kristo na guro, tapos ang usapan. Bakit? Opo. Ang tanong mo lang naman, para ka magkaroon ng buhay na walang hanggan, di tanggapin mo ang buhay na walang hanggan. At siya yun, yung kausap mo, yung tinatawag mong guro na hindi mo sinunod, hindi mo tinanggap. Had it not been for the fact na ikaw ay tumalikod, tinanggap mo sana siya. Meron kang buhay na walang hanggan dahil tinanggap mo ang buhay na walang hanggan. Dahil yun ang layunin ng pagkakabigay ng ating Panginoong Hesukristo. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di paano ngayon mong tatanggapin ngayon si Kristo na buhay na walang hanggan? Paano mong tatanggapin ang buhay na walang hanggan? Sumampalataya ka kay Kristo. Tanggapin mo si Kristo dahil si Kristo ang buhay na walang hanggan. Hindi naman yun komplikado, kapatid na Rodel, ano? Opo, Kuya. So, nakapagdagdag ba ng kaligayahan sa puso natin at ng clarity sa atin, kapatid na Rodel?
Ay, opo, kuya. Sa awa at tulong po ng Panginoon. Sino naman, sabi nga ni Brad Joseph, sino naman ang hindi matutuwa sa ating napapakinggang mga bagay na ito, kuya? Kasi, kumbaga, sabi nga natin dati, ba't habang nalalim, nasarap? yung, yung pala eh. Kasi, ang ganda na ng punto na yun eh. Ang diretso pala doon, nung tinatanong niya ang tungkol sa buhay na walang hanggan, paano siyang magkakaroon, ang diretso palang dapat makuha po doon, sumunod ka kay Kristo. Kasi yun yung lundo nung ituloy yung pag-uusap hanggang doon sa magsalita na si Pedro, iniwan namin ng lahat. Ano kakamtin namin? Sumunod kami sa'yo, iniwan namin ng lahat. Anong kakamtin namin? Kung paanong yung binata, hindi naman sumunod kay Kristo, eto naman sina Pedro ngayon, sumunod naman sa Panginoong Hesukristo dahil yun ang instruction dun sa binata. Pumarito ka, sumunod ka sa akin. Tinatanong mo tungkol sa buhay na walang hanggan. Hindi sumunod. Sina Pedro sumunod. Nung sabi ni Kristo, bukod dun sa mga ibang bagay pa, ang lundo talaga, magkakaroon kayo ang wika ng buhay na walang hanggan. Kaya ang diretso, anong mabuting gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumunod ka sa ating Panginoong Hesukristo. Gaya po ng ginawa ng mga apostol, gaya ng ginawa ni na Pedro. Kasi ang tema nga po dyan ng pag-uusap, kuya, yun, nakadagdag po yung point na yun eh. Inumpisahan nyo sa 14, nung sabihin ni Kristo, huwag niyong pagbawalan ng maliliit na bata, hayaan nyo silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito, ang kaharian ng langit. Ang tema, kaharian ng langit. Tsaka dumugtong po ngayon, yung paglapit ng isa sa kanya, nagtatanong naman, paanong magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kaya, pagka pinag-uusapan ng kaharian ng langit, related po ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil yung kaharian ng langit, para mo ma-enjoy yun, kailangan mo ng buhay na walang hanggan. Kasama din po doon ang kaharian ng Diyos. Mga ano po yan magkakaugnay po yung mga punto na yan Yung nakala ko, okay, ang ganda nun, diretso lang pala ako yun. Gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan, sumunod ka sa ating Panginoong Hesukristo. Pero meron pang isa pang mas diretso. Gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, tanggapin mo ang buhay na walang hanggan. Ay, oo nga kako, diretso yun. Tanggapin mo, gusto magkaroon. Wala ako gusto kong magkaroon. Ano gagawin ko? Tanggapin ko yung buhay na walang hanggan. Doon pumasok. Sino ba ang buhay na walang hanggan? Walang conflict mga kapatid Nagko-complement siya dun sa una nating natutunan, kaya lang nagpapalawak siya ng pananaw. At parang mas maliwanag siya ngayon mga kapatid. Hindi ko sinasabing hindi maliwanag yun Pero mas madali mo siyang maiintindihan. Ang tanong paano kung magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Tanggapin mo ang buhay na walang hanggan. Sino ba yung buhay na walang hanggan? Yon ang liwanag nung binasa kanina. Unang Juan 1:2, buhay na walang hanggan na kasama ng Ama sa atin ay nahayag. Sino ba yung kasama ng Ama na yon? Mga kapatid, na buhay na walang hanggan. Si Kristo nga yun Mga kapatid, binasa yung unang 1:5:20, diretso na yon. Ang pag-uusap tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, sabi ng Biblia, upang makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo, sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So itong buhay na walang hanggan na ito, na tunay na Diyos din, ito yung binabanggit doon sa unang Juan 1:2 kanina. Buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Sino yon? Di yung anak nga, mga kapatid. Kaya yung binasang sita sa kanina, bago basahin yung 5:20, yung 5:11, ang ganda nun Ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Binigyan niya tayo Paano ka magkakaroon? Binibigyan ka, di tanggapin mo. Pag di mo tinanggap, di ka magkakaroon. Parang ganito, paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sumunod ka kay Kristo. Di ka sumunod, di ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa isang punto, gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Biblia, ito ang patotoo. Tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak.
Binibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Anong gagawin mo para magkaroon ka? Tanggapin mo. Hindi mo tinanggap. Wala kang buhay na walang hanggan. Pag di mo tinanggap si Kristo, wala kang buhay na walang hanggan dahil si Kristo ang buhay na walang hanggan. Kaya pagbalik doon sa 3:16, John 3:16, mga favorite namin nung araw sa baptist at born again. Ang ganda-ganda ng sitas . Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napaka-compact talaga magsalita ng Biblia . Binigay niya ang kanyang bugtong na anak, binigay. Tanggapin mo. Paano ang pagtanggap? Upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya. Yung pagsampalataya po sa kanyang anak, pagsampalataya kay Kristo, yun yung pagtanggap sa kanyang anak na kanyang ibinigay. Na pagka tinanggap mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Bakit? Siya mismo . Yung buhay po na walang hanggan . Kaya gusto nating magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkaroon ka ng tunay na Kristo. Yung Kristo ng Diyos na sinasabi ng Biblia. Tanggapin mo. Kaya lang, ang pagtanggap po kay Kristo, hindi claim lang na tinatanggap natin ang Panginoong Hesukristo. Para masabi mong tinanggap mo nga ang Panginoong Hesukristo, maliwanag naman ang nakasulat, mga kapatid, sa Kolosas 2:6 na binasa natin kanina, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, magsilakad kayong gayon sa Kanya. Ba't ka lalakad pag tinanggap mo? Ang linaw po ng nakasulat, mga kapatid. Ayan, another favorite verse po natin yan . Nung mga dating Baptist, mga dating mga born again, I am the way, the truth, and the life. Kaya lang di natin alam ang kahulugan . Sabi ni Kristo, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sabi ni Kristo. Siya yung buhay. Anong klaseng buhay? Nabasa na natin . Buhay na walang hanggan. Pag tinanggap mo, may buhay na walang hanggan ka. Siya rin yung daan. Kung tinatanggap mo si Kristo, siya yung daan, lalakad ka po sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakagandang ugnay-ugnay na mga punto na ito, mga kapatid, na dapat nating makita. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, pagtanggap sa Kanya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mahirap man sa taong mangyari, kagaya nung nakita ni na Pedro sitwasyon nung sabihin ni Kristong, napakahirap pumasok ng mayaman sa kaharian ng langit. Tapos nagbigay pa ng comparison na imposible talaga sa tao po yun mga kapatid. Pero sa Diyos, yung hindi mangyayari sa tao, sa Diyos mangyayari yun. Biro mo, yung kasama ni Kristong nakapako sa krus di ba? Humiling kay Kristo, alalahanin mo ang wika ko pagdating mo sa iyong kaharian, Jesus. Ang sagot ni Kristo, sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. O makakapasok ba yon? Boy, kasama mo si Kristo Siya ang magpapasok sa iyo Di ba mga kapatid? Kaya pag na kay Kristo tayo at nasa atin si Kristo, meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya kung nasa pananampalataya ka, nasa sa atin si Kristo. Ba't nasa atin si Kristo? Tinanggap mo nga kasi dahil sumampalataya ka sa Kanya. Maliban na nga lang, mga kapatid, yun yung isang dapat na pag-iingatan, maliban na nga kung kayo anwika ay itinakwil na. So dapat na ma-maintain natin yun, huwag tayong mawawala po doon, mga kapatid. Yung pagtanggap natin sa Kanya, yung pananampalataya natin sa Kanya, manatili tayo doon. Huwag tayong aalis po doon. Lumakad tayong tuloy-tuloy sa Kanya, mga kapatid. At babalik pala tayo dito sa pag-uusap tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasi pag sinabing kaharian ng Diyos, kaugnay dyan ang buhay na walang hanggan. Yung pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Ang kaharian ng Diyos, hindi ang pagkain at pag-inom. Naipagpapasalamat natin sa Diyos, naintindihan natin yung first part na yon ng 14:17 ng Roma. Ang ganda-ganda pala noon, mga kapatid. Pero ang kasunod, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Yun pala yung
paghahari ng Diyos o kaharian ng Diyos, ang katwiran, ang kapayapaan, at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang sa ganito ay naglilingkod kay Kristo. Sumunod ka kay Kristo, naglilingkod ka kay Kristo. Paano kang maglilingkod? Maglilingkod ka sa katwiran, sa kapayapaan, at sa kagalakan sa Espiritu Santo. Ang sa ganito'y naglilingkod kay Kristo, kalugod-lugod sa Diyos at pinatutunayan ng mga tao. Kaya nga, sundin. Ito talagang may susundin tayo na kaya mo masusunod kung sinasampalatayanan mo. Ang pananampalataya ang aakay sa atin sa pagsunod. Kung naalala po natin yung nakalipas natin pinag-aralan. Kaya nga sundin ninyo ang mga bagay na makapapayapa, ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. So meron talaga tayong susundin. At yan po ang aabangan nating detalye. Malawak pa nga pala yun. Kasi hindi naman pwedeng basta sinabi mo, okay, ang kaharian ng Diyos hindi pagkain at pag-inom, naintindihan na natin yon. Kundi ang katwiran, ang kapayapaan, at ang kagalakan sa Espiritu Santo. E ano ang detalye nun? Bakit? Pagka ganun ka pala naglilingkod kay Kristo, so paglilingkod pala kay Kristo yon, kalugod-lugod tayo sa Diyos. Pinatutunayan tayo ng mga tao. At kuya, yan po ang ating aabangan. Pero salamat po sa Diyos dito sa naidagdag po na punto na ito na pampalawak ng pananaw. Mas diretso mong maiintindihan po ngayon. Pero hindi siya kaugnay siya nung una nating napag-aralan, kaya lang nagpalawak siya ng pagkakaintindi tungkol sa kabuhay na walang hanggan, kaharian ng langit, at kaharian ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos, kuya. Talagang napakayaman ng karunungan ng Diyos na nasa Biblia na kanyang ipinagkakaloob sa kanyang bayan. Salamat ng marami sa Panginoon. At napaka-significant kasi kapatid na Rodel na makita natin sa mas malawak na pananaw, sa mas madaling paraan na ating mauunawaan at magagawa at ating maisa sa kabuhayan upang tayo naman ay magkaroon ng kapanatagan sa ating mga paglilingkod sa Diyos na nandoon tayo sa track ng pagtahak natin papunta doon sa ating pangarap na marating ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sana po ay nakapagdagdag sa atin ang mga bagay na ito, mga kapatid, at ipagpapatuloy natin ang atin pong sama-samang mga paggawa, pagpapaalalahanan, pagtuturuan, pagmamalasakitan, paglilingkuran ng mga magkakapatid para tayo sama-samang makalakad ng ayon sa katwiran, makalakad tayo doon sa daan na ibig ng Diyos na ating lakaran. At mananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Salamat po sa pagkakataon minsan pa na makapaglingkod sa inyo, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po tayong sama-samang manalangin, mga kapatid. Panginoon, naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, muli pong nagpapasalamat ang aming mga kaluluwa, Ama, sa kabutihang loob mo po sa aming mga magkakapatid. Pinahintulot mong makilala po namin at patanggap ang aming Panginoong Hesukristo upang ang aming kawalang kabuluhan ay magkaroon ng pag-asang makapasok sa iyong banal na kaharian. Salamat po, Ama, sa dakilang kapalarang ipinagkaloob mo sa aming lahat. Sana po, samahan mo kami sa aming mga pagpapatuloy. Ano man pong hirap ang sa haharapin pa, kung naririyan ka sa aming tabi, malakas po ang aming mga kalooban. Makapagtatagumpay po kaming mga magkakapatid. Lagi mo po kaming alalayan. Samahan mo kami sa aming mga pagpapatuloy. Ipagpaumanhin mo po
ang aming mga kahinaan, ang aming mga kamangmangan. Bahala ka na pong lagi ng magpaumanhin sa aming mga magkakapatid. Ikaw po ang nakababatid ng nilalaman ng aming mga puso. Mula nang kami ay sumampalataya, ibig ka po namin amang mapaglingkuran at makapiling. Sana po, tulungan mo kaming makapagtagumpay, makaabot sa kasakdalang hinihingi mo sa bawat isa sa amin. Mananatili po, Ama, iyo ang lahat ng karangalan at kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa Diyos Amang kadakilaan at sa Anak ay ang karangalan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailan paman. Ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang walang hanggang basbas at pagkukupkop ng Diyos Amang sumasa mga langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu, mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak, magpakailan-kailan paman. Maraming salamat sa Diyos. Sige po mga kapatid, ngayon naman po ay mag-practice tayo ng ating awit.